internet na mayroong malawak na sapot ng oportunidad sa impormasyon at kabuhayan. Third world man kung ituring ang Pilipinas. Hindi tayo papahuli online. Nadagdagan ng 13 milyong Pilipino ang naging online user sa pagitan ng 2016 at 2017. Parte na ng pang-araw-araw na pamumuhay natin ang paggamit ng internet. Ngunit sa kabila nito, gaano nga ba kaligtas ang mamuhay sa isang digital world? Nagagamit na rin ng teknolohiya upang makasira ng dignidad at makapanloko ng ibang tao. Cybercrime kung tawagin, mas madaling na isasagawa ang pagnanakaw online. Maging iba pang iligal na gawain. Kung hindi magiging alerto at maingat, maaring mabiktima ang sinuman. Ayon sa Department of Justice, 3,951 complaints ng cybercrime or cyber-related ang naitala dito sa Pilipinas noong 2016. Nasa 53.92 ang itinaas ng bilang ng complaints mula sa 2,567 noong 2015. Kasama na rito ang iba't ibang uri ng cybercrimes tulad ng phishing o ang pagkuha ng sensitibong impormasyon mula sa isang tao tulad ng username at password nito. At cybersex, child pornography, libel, identity theft at scam. Ilan lamang yan sa talamak na gawain ng mga kriminal. Madaming relasyon ang nawasak, maraming pangalan ang nasira. Sikat ka man o ordinaryong nilalang, matanda o bata, lahat ay maaaring mabiktima ng mapanlinlang na modernong pamumuhay. Nakilala ng aming team ang isang biktima ng scam, isang uri ng cybercrime na nanlilinlang upang makapagnakaw ng malaking halaga ng pera. Halagang 15,000 ang nanakaw sa freshman na si Saida. Nagkalat sa social media ang mga scammers. Pagbebenta ng cellphone at iba pang uri ng gadgets ang kadalasang pang-akit nila upang makapilipit ng kanilang biktima. So, nag-scroll ako sa phone. Tapos, nung nakita ko yung post niya, may binibenta siyang cellphone na mamahalin, pero binibenta niya sa mas murang halaga. Yung cellphone na yun, sa tita daw niya. Ang nakalagay doon, Meet Up, SM Pampanga. Chinat ko siya agad, sabi ko, pwede ba ako na lang yung kumuha? Sige daw. Kaso, yung Meet Up, SM Pampanga, hindi niya sinabi na, suggest ko na sa Gcash na lang, 7-Eleven nagpunta ako. Nagpadala ko ng 5,000. Tapos sinend ko sa kanya yung resibo. Maya-maya, sabi niya, kulang daw. Tapos sabi ko, sige, balik na lang ako 7-Eleven. Tapos ang tagal niya bago mag-reply, sabi ko, ano na, papadala mo na ba ganyan. Tapos after siguro oras, yung mga 1 hour siguro, nag-chat siya ulit, sabi niya sa akin, nagka-problema daw sa Gcash. Sabi niya, yung tita daw niya, hindi daw sa kanya yung Gcash na yun, sa sa pinsan niya ata, sa Bataan pa daw. Tapos doon, natataranta na ako. Tapos hindi ko alam yung gagawin ko. Tinawagan ko na siya. Hello? Hello, Be? Napadala niyo na ba yung cellphone? Hala, Be! Na-scam ka! Wala akong FB, isang linggo na! Ha? Ano sinasabi mo? Paano ka na-hack? Di ba 15K yun? 15K yung pinadala ko sa'yo? Di ko nga rin alam paano eh. Pero madami na nabibiktima talaga yung account na yan eh. Si Joshua na biktima, pareho kayo 15K din nakuha sa kanya. O sige, Be. O sige, tatawagan ko siya. Tatanungin ko siya kung ano nangyari, kung paano siya na-scam.
Hindi may pagkakaila na sobrang panghihinayang ni Saida sa perang nawala sa kanya. Dugo at pawis ang inilaan upang makaipon, ngunit napunta lamang ito sa kamay ng masamang loob. Tunay ngang isang biyaya ang internet, ngunit isa rin itong kapahamakan dahil sa mga taong mapang-abuso. Cyberstalking o pangharas ang naranasan ng ating ikalawang biktima. Minuminuto kung siya'y kulitin ito para lamang mapunan ang sexual na pangangailangan ng lalaking ito. Isang empleyado mula sa private sector naman ang isa pang nabiktima. Itinago namin siya sa pangalang Rocky. FB administrator ako ng several FB groups. So medyo maraming taong nami-meet, maraming nagpapa-add, maraming friends. To the point na meron ako naging stalker na bata pa siya, college student, guy. Masyadong parang feeling obsessed. Gusto siyang makipag-usap sa akin. Sabi ko hindi pwede kasi nga college ka, may edad na ako. So yun, talagang pilit siya ng pilit. Naiinis na ako, binlock ko siya. Ang ginawa niya, gawa siya ng another account using another name. So, in-accept ko kasi kala ko ibang tao na siya. Pagkatapos yun na, habang nag-uusap, may mga offensive words na ginagamit. Cover ko na siya pa rin yun. Kasi nga, yung mga way ng pananalita niya. So, binila ko ulit. So, habang nakikipag-chat, meron siyang ginamit ng word na ginagamit lang yung stalker ko na nauna. Kaya nabisto ko na siya yun. Hanggang sa dumating yung point na pinaamin ko at umamin siya na siya pala yun. Kasi gusto kitang maging girlfriend, gusto kitang maging mom, gusto kitang, as in lahat-lahat na, gusto kita talaga makasama. Sabi ko, hindi nga pwede kasi nga, ang bata mo. So yun, hindi siya tumigil kahit na until now, last year pa siya, inabot na ako siguro magta 2 years. Nag-stalk pa rin siya hanggang ngayon. Ayun na nga, tapos maraming pagkakataon na tawag siya ng tawag, pero hindi ko na siya na-entertain kasi ano din yung oras ko eh. Ayun yung mga natawag, cyberstalking, talagang cyberstalking na masasabi. Kasi taon na, hanggang ngayon nag-stalk pa, gawa ng account, iba-ibang pangalan, para lang i-stalk ka. Ayun, yun yung isa. Yun nga lang, siguro yung feeling of, parang obsession ba tawag doon, or masyado siyang gusto lang talagang may makakasama, tipong gano'n. Sikat at gwapo man sa lahat ng biktima na aming nakausap, marahil ang kaso ni Enzo Trias, isang college student, ang nagdulot ng matinding trauma. Ano yun nung 2012, parang hindi ko pa alam kasi nag-focus ako sa schoolworks ko nun, tapos hindi ko na na-open yung account ko, lahat ng account ko, Facebook, Instagram, Twitter, hindi ko na na-open. So, Hindi lamang pagkakakilanlan o pagkatao niya ang nasira ng poser, ngunit pati na rin ang relasyon ng ibang tao. Nasa mall ako nun, tapos kasama ko mga kaibigan ko. Tapos merong nagtatawag sa akin, sabi, "Oy Renzo," ganun. Kasama niya pala girlfriend, ganun. Tapos, ang nangyari, parang kinumpronta ako nung lalaki, sabi, katext ko daw yung girlfriend niya. Ang nangyari, sabi ko, "Ala, sino yan? Ganyan. Hindi ko nga kilala yan. Paano ko makakatext yan?" Tapos, yung babae naman, pinakita yung usapan nila. Tapos, syempre, nagulat ako. Wala naman kami usapan na gano'n. Tapos, ano number niya? Patingin nga, gano'n. Sabi ko, yun, di ba nga yung number? Sabi ko, ito number ko. Paano ko makakausap yan? Gano'n. Hindi naman lubos akalain ni Enzo na si Jersey, isang IT student, tibo at dating fan niya ang nasa likod ng krimen. Naging dahilan din ito ng hindi paglabas ng bahay ni Enzo sa takot na sa bawat pagtapak sa labas ay may trahedyang nakaabang sa kanya. Di mo alam, ang dami niyang kaaway. Ang dami niyang kaaway dahil syempre, pwede kang mapahamak kahit wala kang gagawin. Bigla-bigla ka naglalakad, pwede kang makasunadahan, mga ganun. Ayon kay Enzo, maaaring matinding inggit ang nag-udyok kay Jersey upang magnakaw ng pagkakakilanlan. Huwag kang mahiya yung i-show yung
tunay mong kulay, kung ano ka talaga. Hindi mo naman kailangan magtago sa social media na ganyan ka, ganito ka eh. Ayun, hindi naman huli lahat eh, para magbago eh. Pero sana magbago ka kasi ang dami mo nang natatapakang tao sa totoo lang. Pinuntahan naman ng aming team ang isang nagngangalang Riza. Hindi niya tunay na pangalan. Nakasanayan niya na ang manlin lang ng tao kapalit ng pera. Dati may mga trabaho ako dati, pero hindi sapat eh. Hindi sapat yung kinikita ko na sahod ko. Ayun, napush ako na gawin siya para magandang kitaan. Sis! Ano? Ay! OMG! What are you doing, sis? Nag-compute kasi ako, pick ko na Ay naku, sis! Huwag mo nang gawin yan. Sumama ka na lang sa akin. Ano ka ba? Aayos pa tayo ng raya ka pa. Diyan ang problema Let's ng go akin out! dito. Have some fun with my boyfriend! Alam mo, ikaw na lang kung gusto mo. Alam mo naman, foreigner yung boyfriend ko. Maraming pogi doon. Oo. Ay, eto na lang, bes. Gamit kang Tinder, maraming pogi doon. Wala ka, habang buhay ka single, wala kang makikilala. Anong Tinder ba? Ano Ito, ba? Paano ba pakita ko yun sa'yo. kasi? Maraming pogi dito. Iyaman ka dito. Ang daldal Ano, ako gusto na. mo ba? Pati na nga ako bago pa Ito, yung cafe. tingnan mo kung... Ginagawa mo siya through dating site. Yeah, dating site. Pero hindi nila alam na kung ano yung itsura mo kasi iba yung ginagamit. Yeah. Ano Iba. anong klaseng pictures? Walang nudes na kasama. Normal selfie lang. Basta naman pakita ka lang sa kanya na picture mo. Ganun. Pero ibang tao. Yeah, ibang tao. Ay, ito foreigner. Wow, may itsura ah. Sige na, paano na nga? Ito-try ko na nga. Oh my God, Match. Ano gagawin ko dito? Mostly ang nagiging makakausap mo puro Amerikano. Yeah, Amerikano talaga. From California. How about you? Sabihin ko ba? Ay, I'm from Canada. Kasi most likely, ang pinaka-starting na pinapadala niya, for example, may nakausap na ako, isa siya, ang unang-unang padala is $300. Tawag siya. Hello, love? Hello, love. Hi, love. Would you mind if I go there and see you? See me? Oh, no, you don't have to. You know, I have work, right? And I'm very busy because I don't have enough money to support my family. Well, I can just send you some money. No. It's okay, love. I can do I it. insist, I love you. Nakakonsensya ako kasi hindi alam ng pamilya ko yung ginagawa ko. Pero yung sa side nung kausap ko, ginusto nila yun eh. Sila pa nga yung nagpupush sa sarili nila na gusto nila yung kausap nila. Sila yung nagpupush, sila yung ginusto nila kung anong dapat nilang gawin. Ginusto nila yung hindi ko sila pinilit or whatsoever. If you really insist to give me money, then okay, I'll accept it. Thank you very much, love. Naisip mo bang maghanap ng iba pang trabaho besides dyan? Nung nasimulan ko na siya, sabi ko 3 buwan lang ako. 3 buwan ko lang gagawin to. Pero parang gusto ko pa. I want more. Kumita pa ng marami. Naisip ko sa sobrang tagal ko nang hindi nagtatrabaho. I mean, pag nag-apply ako, mahihirapan na ako kasi nga ang tagal ko nang unemployed. So, naisip ko mag-ipon na lang at mag-business. Tsaka ko siya hihinto. Hindi masamang gumamit at kumita sa pamamagitan ng teknolohiya. Ngunit kung sa panloloko at panlilin lang lamang ang pinakaparaan, maituturing ito ang isang makasalanan at masamang pang-aabuso sa Biblia. Ako si Lia Menaginefe. Ako si Jenica Esperita. Ako si Chana Zanita. Ako si Dennis Caminado. Ako si Jubel Alfonso. At ako si Erica Luis Sirera. Pamantasan ng Silangan, Caloocan.